Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, habang ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga martir na sina Charles Luanga at kanyang mga kasamahan, atin pong alalahanin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nahihirapan, ang lahat ng mga nawawalan ng pag-asa sa Diyos, bunga ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Sila'y ating ipagdasal. Kasama nating ipinagdadasal yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Ganon din po yung mga kababayan nating overseas Filipino workers na nagdidibosyon kay Santo Padre Pio. Silang lahat ay ating ipinapanalangin. Kasama ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong oras na ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan noon. Pagdating nila sa kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya.
Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudiyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangaral sa inyo, maging sa hayagan o sa bahay. Ipinangaral kong maging sa mga Hudiyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo'y yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo nay nananariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nilang nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasaning na nating hamak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yun, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak
upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkakalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo ang iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago po palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan ba'y sumagi sa isip ninyo na itigil na ang inyong ginagawang pagtulong o mabuti sa kapwa? Kung minsan, may mga pagkakataon na tinatanong natin ang ating sarili, is it worth continuing? Is it worth my effort? Dapat ko ba pang ipagpatuloy ang aking ginagawang ito dahil sa halip na makaranas kayo ng affirmation and happiness sa inyong ginagawa, ang nangyayari ay kayo pa ang napapasama, kayo pa ang nagdaranas ng iba't ibang pagsubok, at kayo pa ang tila baga nape-persecute. May mga journey tayong ganyan, may mga pursuit tayong ganyan. At kung minsan nga ay tinatanong natin sa ating sarili, dapat ko pa bang ipagpatuloy ito? Dapat ko pa bang, o natatanong natin, even our motive kung bakit natin ginagawa ang bagay na ito. Ang sabi nga ng iba, wala ka namang napupulot. Wala ka namang sa Batangas, wala ka namang napupurbitsyo. Ay bakit mo pa ginagawa ang bagay na yan? May mga ganyan sa buhay natin. Kaya nga, ang magandang tanong sa atin ay, bakit natin ginagawa at ipinagpapatuloy ang ginagawa natin ngayon? May 3 criteria na iniiwan sa atin. Ang una at ikalawang pagbasa sa mga ganitong sitwasyon. Number 1, kapag ang ginagawa natin ay mabuti, dapat nating ipagpatuloy. Hindi dapat nating itigil. Sapagkat ang anumang mabuti na ating ginagawa ay galing sa Diyos. Bakit natin ititigil ito? Ang dapat nating itigil ay ang gawang masama. Kung yan ay kasalanan, kung yan ay masama at hindi mabuti, ayun ang dapat nating itigil. Kahit pa ito'y nagbibigay sa atin ng happiness and contentment. Alin ba ang mas mahalaga sa atin? Yung masaya tayo, pero tayo'y nagkakasala?
O yung nahihirapan tayo, pero tayo'y alam natin na tayo'y bumabanal. Ikalawa, bukod sa pagiging mabuti ng ating ginagawa, ito ba'y nagbibigay sa inyo ng meaning sa buhay? Kung yan ay nagbibigay ng meaning sa inyong buhay, kahit mahirap, ipagpatuloy ninyo. Kung yan ang nakikita ninyong reason kung bakit kayo dapat magpatuloy, you have to continue it. Baka yan ang misyon na ipinapagawa sa inyo ng Panginoon. At ikatlo, kung yan ang nagbibigay sa inyo ng kapayapaan, na tila bagang sinasabi ng Panginoon na this is it. Ito yung nagdudulot sa inyo ng kapayapaan ng loob na kahit mahirap, kahit kayo pa ang ambunado sa inyong ginagawa, pero ito'y nagdudulot sa inyo ng sense of happiness and peace. Huwag ninyong ititigil. Ganyan ang nasa likod ng pagpapatuloy ni San Pablo ng kanyang misyon, ang mangaral ng tama, ang mangaral ng kabanalan, ang mangaral ng turo at aral ng ating Panginoong Jesus. Hindi madali ang kanyang naging journey. Pinarusahan, pinagbintangan, hanggang sa ipapatay. Pero ano ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy? Number 1, sapagkat ito ay mabuti. Ang ginagawa niya ay banal. Ikalawa, ito ang nagbigay sa kanya ng meaning sa buhay. Matatandaan natin na si San Pablo o si Saul ay dating sundalo at taga-usig ng mga Kristiyano. Pero hindi siya naging masaya dito. Bakit? Sapagkat walang meaning para sa kanya ang kanyang ginagawa. Hindi ito mabuti dahil siya'y nagpapapatay. But more importantly, ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan and sense of purpose. Kaya kanyang ipinagpatuloy. Sa ating mabuting balitang narinig, ipinanalangin ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya na nasa sanlibutan. At kasama tayong ipinapanalangin ng Panginoon. Kung tayo ay tunay na sumusunod sa Kanya. And that should give us assurance na hindi natin dapat itigil ang mabuti nating ginagawa kahit pa ito'y mahirap. Kahit pa tayo'y nasasaktan. Kahit pa tayo'y nahihirapan. Sapagkat anumang mabuti na ating ginagawa ay para sa Diyos. Hindi man niya na-appreciate ng inyong mga ginagawa ng mabuti. Hindi man nila ibinabalik yung mabuting inyong ginagawa. Huwag yun ang inyong tingnan. Ang tingnan ninyo'y sa bawat mabuting inyong ginagawa. Ang Diyos ay nalulugod at dumadakila ang inyong pagkatao. Baka meron kayo ngayong ginagawa na nagdadalawang isip na kayo kung ipagpapatuloy pa o ititigil na. Ang tanong ay, ito ba'y nagbibigay sa inyo ng purpose and meaning? Ito ba'y mabuti o banal? Ito ba'y nagbibigay sa inyo o nagdudulot sa inyo ng kapayapaan at kasiyahan? Kung yan ay
gusto ng Diyos, huwag na kayong magdalawang isip. Dapat yang ipagpatuloy. Pero kung yan ay hindi mabuti at yan ay masama na nagdadala sa atin o sa inyo sa kasalanan, hindi na dapat itanong. Dapat ngayon pa lang, itigil na yan at hanapin ang gusto at kalooban ng Diyos. At pag ating nasumpungan, huwag nating itigil at ipagpatuloy anuman ang nasa likod na hamon upang ito ay matupad. Ang Diyos ay natutuwa sa mga tagasunod niyang kahit nahihirapan, ay nagsisikap ipagpatuloy ang misyong kanyang iniwan. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yun ang dapat nating hanapin. At pag nakita natin at nasumpungan, huwag itigil hanggang sa makamit natin ang regalo ng Diyos at ganti ng Diyos sa ginagawa nating mabuti at banal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mo mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Carlos at kanyang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak,
Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga pagtitiisan dito sa daigdig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis
na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong Sabado, 7 ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasamo po ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad natin ang pang-umagang panalangin. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at taaran ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayong makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 3 ng Hunyo at pinagdiriwang po natin sa araw nitong paggunita kina San Carlos, Luanga at mga kasamang mga martir.
Magsitayo po. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanyang, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang kanyang ginawang silang nakinabang. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Pinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao itinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakidlain magpakailanman. Alleluia. Muli kang lilingon, O Diyos, at dudulutan kami ng buhay, at magagalak sa iyo ang iyong sambayanan. Alleluia. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mo'y puot na ginawa nila, iyo nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di na balulubag na di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka sa taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.
Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwir ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad Diyos na ang Panginoon nitong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong manghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Muli kang lilingon, O Diyos, at dudulutan kami ng buhay, at magagalak sa iyo ang iyong sambayanan. Alleluia. Ang lahat ng aming pag-asa ay sa Panginoon namin inilagay, at ang pinagkalooban niya kami ng kanyang kapayapaan. Alleluia. Ang lahat ng Muli kang lilingon, O Diyos, at dudulutan kami ng buhay, at magagalak sa iyo ang iyong sambayanan. Alleluia. Ang lahat ng aming pag-asa ay sa Panginoon aming inilagay, at pinagkalooban niya kami ng kanyang kapayapaan. Alleluia. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay na muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima, ang nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiiral sa daigdig, ang lahat ng tao ay namumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ng aming pag-asa ay sa Panginoon namin inilagay, at pinagkalooban niya kami ng kanyang kapayapaan. Alleluia. Ang lupa ay nagdulot ng kanyang bunga. Magalak at mag-awitan ng masaya ang lahat ng bansa. Alleluia. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lupa ay nagdulot ng kanyang bunga. Magalak at mag-awitan ng masaya ang lahat ng bansa. Alleluia. Pagbasa ng salita ng Diyos ayon sa mga gawa ng mga apostol. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin
nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Magsitayo po tayong lahat para sa papuring awit ni Zacarias. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat ako'y mabubuhay at kayo mabubuhay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat ako'y nabubuhay at kayo mabubuhay. Alleluia. Ang walang bahid na kordero ng Diyos ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pasalamatan natin ang Ama at wikain. Bukal ng buhay, kami buhayin mo. Bukal ng lahat ng buhay, alalahanin ang kamatayan at pagkabuhay ng korderong sa krus na matay. Pakinggan ang kanyang tinig habang siya'y nabubuhay, magpakailanman upang ipag-adya sa kapahamakan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ngayong nalupig na ang lumang libadura ng kabuktutan at kasamaan, naway manginain kami ng malinis na tinapay ng katapatan at katotohanan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ipagkaloob na ngayon maisantabi namin ang anumang tunggalian at inggitan at maipadama ang kalinga sa ibang nangangailangan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Idulot sa aming mga puso ang diwa ng mabuting balita ng kaligtasan upang kami tumahak sa landas ng iyong mga utos ngayon at magpakailanman. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga nagtitiwala ang kanilang sarili sa ating mga panalangin, para din sa mga intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio.
Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Muli po magandang umaga sa inyo. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pang-umagang panalangin. Sunod po nating misa sa ganap na ikawalo ngayong umaga.